Magkano nga ba ang kinikita ng isang freelancer? Totoo ba yung 6 digits? Magkano ba ang sahod ng isang virtual assistant? Paano ko malalaman kung magkakano kung ipaprice yung service ko? Familiar ka po ba sa Upwork? Magkano po yung rate doon? Hi, my name is Mary. I post easy to follow daily tasks that you can do to start your freelancing journey. Every day nagpo-post ako ng mga bagong videos na pwede ninyong sundan as some sort of roadmap if you guys want to get started na mag-freelance, virtual assistant, work from home, kung ano pa man yung mga nakikita nyo sa videos na mga side hustles, ganyan. Ngayon, ang Upwork guys ay isang freelance marketplace. Tama ba yung term ko? Freelance work marketplace or lugar or website kung saan makakakita kayo ng mga work from home jobs na opening. Ang rate ninyo sa Upwork ay depende sa kung magkano yung ibibid ninyo sa work mismo at saka madalas naglalagay na doon yung client ng kung magkano yung budget nila. Keep in mind that if we're talking about rates as a freelancer, may 2 factors at play. Number 1, magkano ang acceptable rate para sa'yo? And number 2, magkano yung budget ni client? For the most part, yung haggling or yung negotiation ng rate, napapadagdag dun sa factors na kino-consider, of course, is yung market value ng skill set or kung ano yung gagawin mo para sa client. Now, dito medyo nagkakatalo kasi a lot of people would say, ang goal nila ay makahanap ng premium client. I think more than finding clients that paid that much, yung malaki, you need to focus on what you can offer. Pagkatapos, kabisado nyo na, kumbaga na, masasabi nyo na sa sarili niyo na expert kayo or ito'y master na kayo ng skill set na yon. During discovery call or interview, kung ano man yung tawag nila, that would be the time na pwede nyong i-position yung sarili ninyo as the master or an expert dun sa kailangan ng business ng client. At pagkatapos, saka kayo magsasabi na eto yung acceptable rate sa akin. Halimbawa, sinabi ni client, ang budget ko lang per month ay $500. Pero sa inyo, alam niyo sa sarili niyo na ang pinakang limit ninyo, lowest na tatanggapin niyo is $1,000 per month. So, depende sa confidence ninyo on how you're going to present yung inyong skill set, yung inyong role, kung ano yung results na kaya ninyong ibigay sa client, pwede nyong i-negotiate yon. And then it's up to them kung talagang tatanggapin nila, diba, or hindi talaga kaya ng budget nila dahil hindi naman natin may iwasan na meron lang silang specific budget for certain tasks, ganon. Nanguy-nguy na naman si Popski. Sige, ibigay ko na yung sinabi mo. Sandali. Ano yung sabi mo? So, premium nga yung client mo, pero yung services na ipoprovide mo at yung result, premium ba? O, di ba? GG na naman tayo. So, anyway, going back, instead of doing that, ito yung ginagawa ko. Ginagawa ko na siya before, pero hindi ko na-realize na, okay, so a lot of people pala are doing this. Paano ko nga ba sineset yung parang goal ko for yung pricing? Let us just say that I am only willing to work 160 hours per month. So that's kind of full time. Depende sa ilang araw meron sa isang buwan. Pagkatapos, kino-compute ko yung lahat ng expenses namin dito sa bahay na ako ang magko-cover. Or actually, hindi lang naman ako. Actually, si Popski talaga nagko-cover. But yung expenses sa bahay, kino-compute ko siya. Tapos, I multiply it by 2. Tapos, kung i-divide ko siya to 160 hours, meaning, yung makukuha ko na result doon, yun yung pinakang goal ko na rate. So, let's just say, for example, ang goal mo ay 100,000 pesos, 6 digits, diba? So, sa 100,000 divided by 160 hours, tapos 625 divided by, let's say, 53 ang palitan ng dollars, kailangan ko lang ng $11.79 per hour. Achievable siya. Sobrang kayang-kaya siya. I even saw a video saying na yun daw mga nasasabi na 6-digit earner sila ay possibly ay may multiple clients. Actually, no. With the current going rate for the skill set that I have, ano yan? Very achievable yan. So, paano ka makakaland ng client na magbibigay sa'yo ng ganitong rate? Syempre, number 1, you have to master a skill set na alam mo yung masaya ka sa ginagawa mo. Kasi
kapag ka pinipilit mo yung isang bagay, kahit na hindi mo gusto, medyo mas ano siya, parang nagiging triple yung hirap, ganyan. But, once you try to identify ano yung skill set na meron ka and based on your personality type, ano ba yung bagay sa'yo na role or task, mas madali kasi talagang makapag-push na pag-aralan mo, yung nagiging natural na lang, nagiging part na ng routine mo yung pag-aaral nung task na yon or nung role na yon. So, in short, just parang, in short, hindi nga short to magsi 6 minutes na yung video talaga, Jai. Ang dami kong inaano pag-rate, no? Kasi pagdating sa rate talaga, iba-iba yung ano natin iba-iba yung paniniwala, iba-iba yung needs, iba-iba yung the way that we explain kung paano yung rate na acceptable para sa atin. Because one skill set would probably have a lower pay versus another skill set. Alam ko na yung kasunod na itatanong na ito pinakang common din na tinatanong sa akin. Anong skill set yung mataas ang bayad? Ang skill set na mataas ang bayad ay yung walang masyadong nakakagawa at nakakapagbigay ng magandang result. For example, a lot of people would say they know SEO. But not many people can actually rank you sa page 1. And yung mga clients ngayon, aware na sila na hindi ganun kadali yung process and they have to really find someone who has the results that they are looking for. So, in short, if you want to achieve yung kung ano man yung goal mo na salary, number 1, hanapin mo muna yung skill set na gusto mong ginagawa. At number 2, ay bagay sa personality mo. Pagkatapos, you build on that. This is not something that you can do overnight. Kung hindi ka pa sure kung ano talaga yung gusto mong gawin sa buhay, I highly recommend you check yung aming 364-day challenge. Kasi from, alam mo yung step 1, step 2, mga sunod-sunod talaga yung task up until such time na lahat ng 5 different skills that you can offer as a freelancer ay matest mo na at malaman mo kung alin din yung pinakang okay ka. Anyway, I hope this helps. Comment any questions you guys have about working from home. Follow for more work from home chismis. Bye!